Yo mga quiz! Sa ating pinakabagong episode ng vlog, another PBA story na naman tayo. Pagbabalik tanaw sa mga nakaraang pangyayari at pag-aalala sa ating mga former PBA players. This time, pag-usapan naman natin ang isang PBA import. Isang import na may record na hanggang ngayon, hindi kayang pantayan ng sinumang import at locals. Ang 105 point ni Tony Harris. Alam niyo ba mga quiz na meron siyang inamin at pagsisiwala tungkol sa tunay na nangyari sa likod ng 105 point game na ito? Tungkol ho ito sa estilo ng paglalaro ni PBA legend Sonny Jaworski na halos mapilayan na si Harris para lang lumaban ito at ma-check sa game. At syempre, alamin din natin kung ano na ang buhay niya ngayon. Pero bago tayong magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Tony Dwayne Harris ay pinanganak at lumaki sa Monroe, Louisiana. Siya ay may height na 6'3" at alam ng pamilya niya na ito ay may talento talaga sa pagbabasketball. Habang hawak-hawak niya ang bola, may kakaibang style, agility, athleticism at mataas ang IQ na kitang-kita sa galawan. Siya ay nag-high school sa Roosevelt East, Chicago at nagkolehiyo naman sa Lamar Johnson CC at sa New Orleans. 1990, medyo hindi nga lang naging maganda ang NBA career niya nung na-undraft ito sa nasabing taon, pero kinukuha naman ng ilang teams bilang siya ay nasa UFA list. Ilang beses nagpalipat-lipat ng teams. Nag-sign siya sa Washington Bullets tapos sa Philadelphia naman noong 1991 tapos agad ni-release at nag-sign naman sa Chicago Bulls. Dahil hindi na rin siya nagtagal dito kaya naglaro siya sa labas ng NBA. 1992 naglaro siya sa Continental Basketball sa Grand Rapids Hoops hanggang sa dumating ang araw na may kaibigan siyang naibigan ang kanyang playing style at inendorso sa kanya ang Philippine Basketball. Nais ng kaibigan niya na maglaro siya sa PBA kaya sinubukan niya. Sa taon pa rin ito, 1992, pumasok si Harris sa PBA bilang import ng Swift Mighty Meaties under coach Yeng Giao. Sa lahat-lahat ng game, ang pinaka hindi malilimutan ni Harris ay laban sa Ginebra. May isang tao din na hindi mabura sa kanyang isipan. Yun ay si Big J. Alam ng Ginebra kung gaano ito ka-explosive si Harris kasi dati na rin siyang nakaka-score ng 78 points bago ang laban sa Iloilo. Kaya si Coach Yeng nagbabala muna kay Harris. Ayon kay Coach Yeng, gagawin nilang lahat para masira ang momentum ni Harris at ma-eject sa game at hindi nga si Coach Yeng nagkamali. Pero kasabay nun, may isang matanda ang nanood ng live ang nagbigay inspirasyon sa kanya at sinabihan siya na kaya niyang lagpasan ang 103-point record ni Michael Hackett. Sa pagsisimula ng game, napansin ni Harris na sobrang higpit talaga ng pagkabantay sa kanya at pinipikon daw siyang Jaworski. Ayon kay Harris, "They brutally fouled me" at sinusubukan pa nga nilang duraan si Harris sa mukha at tinutuhod ang kanyang groin area para makipag-away ito at ma-eject sa game. Pero tinibayan niya ang sarili. Handa raw siyang masaktan sa mga fouls nila kaya nag-focus lang siya sa game. Sa halftime ng game, naagulat ang lahat kasi nakuha niya ang record na most points in the first half. Nakakuha siya ng 59 points. Grabe talagang mamang to. At sa mga audience, nakita ni Harris yung matanda na naging inspirasyon niya at pumapalakpak ito sa stadium. Sinabi din ni Harris na hindi na niya pinaalam ang nangyari sa kanya sa halftime na sobrang sakit na pala ng kanyang groin sa kafa-foul nila. Nag-focus lang siya sa game at mas dinagdagan pa ang puntos hanggang sa natapos ang game na nakapagtala siya ng 6 3 points, 21 2-point shots at 45 free throws kasi nga lagi siyang pino-foul. Highest individual ito sa PBA history mga quiz na wala pang nakakawasak. Mas naging memorable pa ito nung nakuha rin ni Harris ang kanyang first PBA title at first PBA Import Award. Pagkatapos ng napakamakulay na PBA career, siya ay naglaro ulit sa iba't ibang liga ng iba't ibang bansa. 1994, naglaro siya sa Boston Celtics na kung saan nagkaka-average siya ng 8.8 PPG at kinukuha ng Venezuela, Nicosia, Spain at Greece. 1998, naglaro ulit siya sa PBA under Pop Cola 800s at nag-sign ulit sa NBA G League. Finally, sa San Diego Stingrays at dito na nahinto ang kanyang pagbabasketball. Pag-alis niya ng Pilipinas noon, ninais niya na makabalik sa PBA. Nalulungkot daw siya kasi wala nang kumukuha sa kanya. Sana may team na kumuha sa kanya noon para makabalik siya ulit sa PBA. Pero gayon pa man, hindi niya malilimutan ang lahat ng PBA fans na tumawag sa kanya bilang si The Hurricane at kung paano niya pinatumba ang Ginebra noon ay isa rin sa pinaka hindi malilimutan ng mga never say die players, lalo na si Big J. Ibang klase ang impact ng import na to. Teka,
Ano na nga ba ang buhay ni Tony Harris ngayon? Si Tony Harris ho ngayon ay isa ng supervisor ng isang kumpanya, kung di ako nagkakamali, isang Excel shell plant. Bukod dyan, siya din ay nagtuturo ngayon doon sa Louisiana kung paano ang ball handling at right shooting. Ang pinakabago niyang trabaho mga kuis ay isa na siyang assistant coach ng East Chicago na kung saan dati siyang all-time leading scorer dito. Sino makakalimot? Sa super import na ito na kulang na lang, tawagin nila si Michael Jordan para lang mapahinto. Yan, si Tony Dwayne the Hurricane Harris. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Joel Canillas, Melvin Tambalagi, Lance Brad, Vince Yumao-As, Abet Akitanya, Tony Aguilo, Johnson Ladim, Virgilio Orial, Ayumi's Kitchen, Herbert Beleza, Rene Kabombong, Bike Exercise ni Lakay, Leonard Greg Marta, John Reynard Soltes, Nicomedes Tanteo at kay D. Couple Rider Vlog.